So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, siguro po mukhang ayaw na rin atang mapahiya ni Cynthia Villar and also ni Amy Marcos. And I think mukhang magkukusa po itong dalawang ito na umalis dito nga po sa bagong Pilipinas Slate Alliance. Paano ba naman kasi uminit ang tensyong ito sa kadahilanan nga po nung pag-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte na dinala nga po doon sa The Hague, the Netherlands. Dahil nga po sa kasong war crimes against humanity. Ang punto kasi natin dito mga minamahal, yung magkapatid diba? I mean, dapat isa ka sa tumutulong sa kapatid mo. Pero bakit parang tila baga, ikaw pa yung mas nagiging pabigat? Diba dapat sana tinutulungan mo yung kapatid mo? Kasi mahirap yung nagiging desisyon ng ating presidente, mga minamahal. Unang-una, yung kay Kibuloy's issue. Diba? Mahirap na desisyon yon kahit kaibigan niya, tinabla niya dahil mayroon niyang mali. Dito naman kay former President Duterte, mga minamahal, tinablan niya din kasi mayroon niyang nakitang mali. Ikaw sana, nakapatid ka, maging promotor ka naman kahit papaano. Ikaw nakapatid ka, kahit papaano naman sana, tulungan mo yung kapatid mo. Pero instead na tulungan mo, abay ano yung ginawa mo? Nagpahiring ka sa Foreign Relations Committee, tinitira mo ang gobyerno. Pinapakita mo lang yung side na kung saan kaawa-awa itong si former President Duterte, pero hindi mo pinakita yung side kung saan itong si Hanelet pinupukpok niya yung kapulisan, kung saan itong si Kitty Duterte minumura niya, 'di ba mga minamahal, ang mga kapulisan. At itong si Duterte naman umamin na din mismo na meron ng warrant, so wag nang pumalag. 'Di ba hindi ba yan nagigets ni Amy Marcos? Well, sabi ko nga sa inyo, ano pa nga bang aasahan natin kay Senator Amy Marcos na hindi naman yan totoong Marcos, anak lang naman talaga yan sa labas. Alright, ito yung balita mga minamahal. Pakita natin sa inyo. Kita ninyo? Yan po yun. Amy at Camille Villar tatanggalin sa Alyansa Slate. Ito naman kay Camille Villar, mga minamahal, yung patungkol sa issue ng lupa. Pero anyway, yung ano natin dito, yung content natin is patungkol kay Amy Marcos kasi nagkasagutan na naman mga minamahal itong magkapatid, which is yan nga po Basahin natin sa inyo mga minamahal Ang sabi dyan, kasi 'di ba hindi binanggit ni PBBM sa Cavite Dasmariñas itong si Amy Marcos sa isa sa kanyang mga senador. Ito yung sabi ni PBBM Alam nyo po, hindi po sila mga baguhan. Ilan po sa kanila ay dumaan na po sa Senado. Dati pong mga senador. Nandyan po si dating Senador Cayetano. Nandyan si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Hindi nabanggit si Camille Villar. And also, hindi rin nabanggit mga minamahal ang kanyang kapatid na si Amy Marcos. Napuno na punong-puno na yung presidente dito kay kay Aymirat. So ngayon, ito yung sabi ni Aymirat, mga minamahal. Paano kasi kakabotox niya, 'di ba? Nawala ng laman yung utak, napunta dito sa noo. Sa kakapatanggal ng kanyang baba, yung utak niya nabawasan din. Sabi ni Amy, ngayon, yung tungkol sa hali na hindi lang binanggit, okay lang. Iisan tayo, wala tayong magagawa. Sabi ni Amy. Total, sinabi ko naman, mulat sa pool, baka mauwi ito sa away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Alam mo, Amy, sa totoo lang you cannot serve into the two master. Huwag ka rin mamamangka sa dalawang ilog. Kung yung strategiya mo, 'di ba, ay makakuha ka ng boto sa mga DDS and also sa mga loyalists, very wrong. Sobrang mali ng strategy mo. Dahil unang-una, hindi ka na tinatanggap ng mga DDS, sinusuka ka na nila. Tinatawag ka na ng lelang mo. Ikwento mo sa lelang mo, tinatawag ka na nilang traidor, tinatawag ka na nilang manggagamit, tinatawag ka na nilang taksil. So ngayon, ang punto dito, sinusuka ka na nga Kitang-kita na kung paano kanila sinusuka, tapos ipinagdidikdikan mo pa yung sarili mo.
O, tingnan mo ngayon si Sara Duterte, ano yung sabi niya? Walang ibang tumutulong para makauwi yung kanyang ama, kundi siya lamang yung kumikilos. Narinig mo yon, Senator Amy? Siya lamang daw po ang kumikilos para mapabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. And I hope so, na nagigets mo yon. Hindi ka nila kailangan. Diba? Ang tingin nila sa iyo, kaibigan, kaaway, kahit pa yung turing mo sa kanila ay kaibigan. Kaaway na yung tingin nila sa iyo. Kasi naniniwala sila na si PBBM daw po yung nagpadala kay former President Duterte doon sa The Hague, the Netherlands. Which is ang totoo, tinraidor si Digong ng mga kasamahan niya. Ito nga yung sabi ko sa inyong pagtatraidor mga minamahal, oh. Hindi naniniwala yung mga, yung mga people na itong si Digong, tinraidor mismo ng kanyang mga kasamahan. Yan, oh. Tapos sinisisi nila ngayon kay PBBM. Oh, someone in Duterte's circle sold him out. Oh, sino yung putang inang nagtraidor na yan? Oh, nakalagay pa nga dito, oh, his own most trusted lieutenant. O yung kanang kamay niya mismo ang nagtraidor sa kanya, di umano. Tapos isinisisi kay PBBM. Now, apektado, ikaw ay ni Marcos kasi kapatid mo, si President Bongbong Marcos. Ang punto dito, sinusuka ka na nga nila, lapit ka pa din ng lapit, mahiya ka naman. Magkaroon ka naman ng delikadesa sa sarili mo. 'Di ba? So, panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Ay, Diyos mio. Na nag-motorcade sa Caloocan nitong umaga. Tanong sa Alyansa Slate, may plano ba silang tanggalin o kakalas na nga ba sina Marcos at Villar sa mga pambato ng administrasyon? Umugong ang tensyon kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I cannot answer that question for them, no? So, I think, like for Amy, siguro siya dapat ang makasagot nung tanong na yun. Sinagot naman ng presidential sister ang hindi pagbanggit sa kanya ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa talumpati nito sa campaign rally sa Cavite. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Samantala, mga taga-Bagang Bataan naman ang sinuyo ni dating Senador Bam Aquino. Nangako siyang aaksyonan ang hinaing ng mga nagtitinda at mamimili. Okay, yan lang naman yung punto. So, nagsalita dyan si Amy Marcos na magtiisan na lang daw silang magkapatid. Ano? Ganun ba? Hindi ka naniniwala sa kasabihang blood is thicker than water. 'Di ba? Magkapatid kayo, naranasan na ninyo na mapatalsik noon. Supposedly, dapat magkampihan kayo. 'Di ba? Sa lowest point, dapat nagkakampihan kayo. Hindi yung ikaw yung pasimuno na para magkawatak-watak kayo. Imbis na tulungan mo si First Lady, sinisiraan mo din. Imbis na tulungan mo si President Bongbong Marcos, kinukupal mo din. 'Di ba kaya nga nakakainis? Sobrang nakakainis itong ginagawa ni Amy Marcos. Parang tinataksil niya, pinagtatraidoran niya yung sarili niyang kapatid, which is not. Hindi tama. Hindi tamang gawain. Nakakalungkot lang isipin na hindi talaga mawawala sa magkakapatid yung black sheep. Pero makikita niyo naman mga minamahal, no? Yung ugali ni Amy Marcos ay ibang-iba sa kanyang mga kapatid. Itong si Irene, mabait. Yung adopted na Amy, mabait. Si PBBM, mabait. Itong si Amy, sukdulan ng kaplastikan. Well, ano pa nga bang magagawa? Yung mukha niya, botox na puno na ng chemical Kaya, mukhang pati utak may chemical na din Diba? So, siya lang yung black sheep sa kanilang magkakapatid na nakakainis, nakakabagot. Diba? Pansinin ninyo, mga minamahal, lapit ng lapit sa mga Duterte, isinusuka na siya. Well, anyway, choice niya yan. 'Di ba? Pero yung nakakababoy lang, yung nagpagawa siya ng hearing, pero ipinakita niya kung paano dinudurog si Digong, pero hindi man lang pinakita yung other side kung paano nandudurog yung kabilang side sa mga kapulisan. Pinapalabas na mali daw yung pag-aresto, pinapalabas na hindi daw konstitusyonal. Ang daming eme ni Amy Marcos, kitang-kita mo naman na binasahan naman ng rights. Itong si former President Duterte, pinaalam yung kanyang karapatan, and tinrato pang bilang VIP. Dahil kung sa totoosin, mga minamahal, kung kidnapping ang nangyari dito kay former President Duterte, abay sana kahit papaano mga minamahal, walang kasama yan na kanyang mga kasamahan habang lumilipad doon sa ICC.
'Di ba? Yung companions niya pinayagan. Nandoon si Mijaldea, yung mga security niya. Si Hanelet lang talaga yung ayaw sumama kasi gusto ngang, I think, pangalagaan yung yaman ng kanyang asawa. Alright, mga minamahal, yun po anyway. So, pahingi lang po ako ng comments ninyo, mga minamahal. Comments, likes, and share. And also, don't forget, mga minamahal, to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.